Kahapon ay naghayag ng matinding pangamba si Pasig City Mayor Vico Sotto hinggil sa ilang gawain sa media na aniyay dapat pag-isipang mabuti, lalo na kung may kinalaman sa mga kilalang mamamahayag at sa mga taong pumapasok sa politika. Ito'y matapos muling lumabas sa publiko ang mga panayam ng contractor-turned politicians na sina Curly Discaya at ang kanyang asawa na si Sara, na nakapanayam ng mga veteranong broadcasters na sina Julius Babao at Corina Sanchez. Sa isang post sa social media, sinabi ni Sotto na dapat magsuri ang mga respetadong personalidad sa media kung bakit may mga tao na handang gumastos ng napakalaking halaga para lamang maipalabas sa telebisyon. May mga ulat na aabot umano sa 10 milyong piso ang ibinabayad para sa ganitong uri ng exposure. Para sa kanya, nakakaapekto ito sa kredibilidad ng buong propesyon. Nilinaw niya na maaring hindi ito direktang lumalabag sa batas, subalit malinaw na nagbubukas ito ng seryosong usaping etikal. Idinagdag pa niya na hindi sapat na sabihing lifestyle o sponsored content lamang ang ganitong palabas. Dahil ayon sa kanya, ginagamit pa rin ng mga tao ang pangalan, reputasyon at kredibilidad ng mga mamamahayag upang bigyan ng magandang imahe ang mga personalidad na nais makilala ng publiko. Ipinaliwanag din ni Sotto na ang issue ay hindi lamang nakapaloob sa isang pangyayari. Para sa kanya, ang maling impluwensya at katiwalian ay hindi lamang matatagpuan sa gobyerno, kundi nakikita rin sa iba't ibang sektor tulad ng media. Nagbabala siya na kung hahayaan ng mga taong may tungkulin sa pagbibigay ng impormasyon na ang pera ang magdikta ng kanilang gawain, nabubuo ang isang siklo na nagpapahina sa mga institusyon at sa tiwala ng mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagbibigay katwiran na ito'y isa lamang na uri ng lifestyle feature ay hindi nagtatanggal sa mas malalim na problema. Ang mas mahalaga, ayon kay Sotto, ay kung paano ginagamit ang kredibilidad kapalit ng pera na sa huli ay nakakaapekto sa pananaw ng mga manonood hinggil sa media at sa mga taong naghahangad ng posisyon sa pamahalaan. Binigyang diin din niya na ang pagpigil sa ganitong siklo ay nangangailangan ng sama-samang aksyon. Hinimok niya ang bawat isa, anumang trabaho o posisyon ang hawak, na panatilihin ang integridad at gawin ang kanilang parte sa maliit man o malaking paraan. Ani niya, maaaring hindi agad makamtan ang pagbabago, ngunit unti-unting magiging posible ito kung mas marami ang tapat sa kanilang gawain. Itinuring din ng alkalde na parehong mataas ang pamantayan ng etika na dapat sinusunod sa public service at sa journalism. Kapag nabahiran ang pamantayang ito, ang publiko ay nabibigyan ng baluktot na larawan ng katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga, ayon sa kanya, na manatiling patas at independyente ang mga nasa media, imbes na maging daluyan ng pagkakakilanlan na may kapalit na halaga. Nagbukas ang mga pahayag ni Sotto ng mas malawak na diskusyon ukol sa pananagutan ng media at sa malabong linya sa pagitan ng journalism, promotion at interes sa politika. Para sa kanya, hindi ito usapin ng pagtira sa mga individual, kundi panawagan upang bigyang pansin ang isang kultura na tila tinatanggap na lamang. Sa kanyang paniniwala, ang tunay na pagbabago ay unti-unting nakakamtan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpili ng tama at makatarungan. Sa ganitong paraan, aninya, maaaring mapatatag ang mga institusyon at maibalik ang tiwala ng tao sa pamahalaan at media. Sa isang inspeksyon na isinagawa ni Manila Mayor Isko Moreno sa Alvarez Street, kanto ng Avenida Rizal, natuklasan niya ang isang umano'y proyekto ng konstruksyon na wala palang kaukulang permiso mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Dahil dito, agad niyang ipinag-utos ang pagkandado at pagkumpiska sa mga heavy equipment at iba pang kagamitang ginagamit sa nasabing lugar. Ayon kay Dumagoso, ang lote na pinagtatayuan ng naturang proyekto ay dating covered court at nagsilbing satellite offices ng City Hall na nasa ilalim ng pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Ngunit ang lugar ay giniba ng walang pahintulot upang bigyang daan ang itinuturong proyekto ni Congressman Joel Chua mula sa 3 distrito ng Maynila. Sa kanyang pahayag, sinabi ng alkalde na malinaw na hindi dumaan sa tamang proseso ang paggiba ng dating estruktura at ang planong pagtatayo sa nasabing lote. Lahat ng mga makinarya at kagamitang pangkonstruksyon na nasa lugar ay kukumpiskahin. Walang permiso ang mga ito. Ang lupang ito ay pag-aari ng lungsod, marin niyang idiniin. Dagdag pa niya, bilang alkalde, tungkulin niyang tiyakin na protektado ang mga ari-arian ng lungsod
at hindi ito magagamit ng walang pahintulot. Ipinaalala rin niya na noong panahon ng pandemya ay ginamit pa ang naturang lote upang pansamantalang masilungan ang ilang kababayan na walang matirhan. Kaya't lalo siyang nadismaya nang makita ang umano'y iligal na paggiba at ang pagtatangkang magsimula ng bagong proyekto. Kasama ni Mayor Dumagoso sa inspeksyon, si City Engineer Armand Andres na nagpatibay rin sa ulat na walang anumang permit o kaukulang dokumento mula sa city government ang ginagawang proyekto. Ayon sa kanya, malinaw na hindi kinilala ang proseso ng pamahalaan at hindi rin humingi ng kaukulang pahintulot ang mga nasa likod ng konstruksyon. Sa mga oras na yon, makikitang seryoso at mariin ang paninindigan ng alkalde. Sinabi niya na hindi siya magdadalawang isip na ipatupad ang batas at ipagtanggol ang interes ng mga taga-Maynila. Binanggit din niya na ipaaabot sa tanggapan ng kongresista ang kanyang tanong kung bakit may ganitong gawain na hindi dumaan sa tamang proseso. Idinagdag ng alkalde na magsasagawa pa ng mas masusing investigasyon ang pamahalaang lungsod upang alamin kung sino ang dapat managot at kung paano nagsimula ang naturang proyekto nang walang abiso o pahintulot. Aniya, hindi siya papayag na magamit ang mga lupaing pag-aari ng lungsod para sa mga proyekto na walang kaukulang dokumento at hindi dumaan sa tamang pagsang-ayon ng pamahalaan. Sa kabila ng isyong ito, iginiit ni Mayor Dumagoso na mananatiling patas ang lungsod sa pagbibigay ng oportunidad para sa mga proyekto basta't dumaan ang mga ito sa tamang proseso. Para sa kanya, hindi makatarungan na isagawa ang anumang konstruksyon sa lupaing pag-aari ng bayan nang hindi kinokonsulta ang mga autoridad at walang inihaing formal na aplikasyon. Sa huli, sinabi ni Dumagoso na ipagpapatuloy ng pamahalaang lungsod ang pagbabantay at pagtitiyak na ang lahat ng proyekto, pribado man o pampubliko, ay alinsunod sa batas at may kaukulang pahintulot. Ang hakbang na ito ay kanyang itinuturing na mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon ng mga ari-arian ng Maynila. Well, kilala nyo naman ang Amerika, di ba? Which is kung bibilangin natin ang mga taong na-extradite o mga taong kinuha nila pa Amerika, talagang sobrang dami na nila. Pero ang tanong kay Kibuloy magtagumpay kaya silang makuha si Kibuloy under administrasyon ni Marcos? Anyway, ganito kasi ang balita. Kumpirmado mula sa Estados Unidos ang kanilang formal na hiling para sa pagkuha kay Apollo Kibuloy upang humarap sa mga kasong nakabinbin laban sa kanya. Ayon kay Philippine Ambassador to Washington, Jose Manuel Romualdez, naisumite na ang kahilingan sa pamamagitan ng tamang diplomatic na proseso na hudyat ng panibagong yugto sa isang usaping matagal ng sinusubaybayan sa bansa at sa ibang panig ng mundo. Sinabi ni Romualdez na natanggap na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang nasabing kahilingan at dadaan ito sa masusing pag-aaral alinsunod sa kasunduan ng dalawang bansa. Binigyang diin niya na ang DFA ay walang kapangyarihang magpasya sa usaping ito maliban sa pagpapasa ng mga dokumento sa mga ahensyang may autoridad. Ito ay dadaan sa Department of Justice at sa mga korte. Ang DFA ay hindi nakikialam sa ganitong uri ng proseso, paliwanag ng ambassador. Ang hakbang na ito ng Washington ay kasunod ng ilang taong paglalabas ng mga kaso sa korte sa labas ng bansa. Si Kibuloy na kinikilalang tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ Ministry ay patuloy na itinatanggi ang lahat ng paratang laban sa kanya. Tinawag niya itong walang basehan at may halong politika. Ang kanyang legal team sa Pilipinas ay nagpahayag din ng parehong posisyon na handa silang pigilan ang kahilingan sa loob ng korte. Dito sa Pilipinas, iginiit ng DFA na hindi sila direktang sangkot sa issue, kundi tumatayong tagapagdala lamang ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang gobyerno. Nilinaw ng mga opisyal na ang pinal na pasya ukol sa posibleng paglipat sa pastor ay nakasalalay sa mga korte ng Pilipinas na siyang mag-aaral sa mga dokumento at ebidensyang isusumite. Ayon sa ilang tagamasid, ang usaping ito ay maaaring subok sa matagal ng ugnayan ng Maynila at Washington, lalo na sa pagbabalanse ng kooperasyong legal at mga sensitibong usaping lokal. Inamin ni Romualdez na napakasensitibong bagay ang kasong ito, ngunit tiniyak niyang parehong gobyerno ay sumusunod sa formal at legal na proseso. Pero ang United States Embassy sa Maynila ay umiwas muna sa pagbibigay ng mas detalyadong pahayag, ngunit kinumpirma nilang nakikipag-ugnayan sila ng malapitan sa mga otoridad ng Pilipinas. Sa mga naunang pagkakataon, binigyang diin ng mga opisyal ng Amerika
ang kanilang paggalang sa due process at sa mga mekanismo ng hudikatura ng Pilipinas. Sa Davao City, nananatiling solidong suporta ang nakukuha ni Kibuloy mula sa kanyang mga taga-suporta. Marami ang naniniwalang siya ay hindi fair na tinatarget, habang may ilan namang nangangamba kung paano maaapektuhan ng isyong ito ang pangalan ng kanilang simbahan. Sa kasalukuyan, nananatili pa rin si Kibuloy sa bansa at patuloy na namumuno sa kanyang kongregasyon. Para naman sa mga eksperto sa batas, ang proseso ng extradition ay maaaring umabot ng ilang buwan o maging taon. Depende sa dami at bigat ng ebidensya at kung may mga apelang ihahain. Ipinaliwanag nila na ang mga naunang kilalang kaso ng extradition ay madalas na umaabot ng matagal na panahon bago umabot sa pinal na desisyon dahil sa paulit-ulit na pagsusuri ng korte. Sa mga oras na nagpapatuloy ang usapin, parehong pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos ang maingat sa pagbibigay ng pahayag. Ang tiyak lamang sa ngayon ay naisumite na ang kahilingan at ang usapin ay gumagalaw na sa sistema ng Korte ng Pilipinas. Ang mga taga-suporta at kritiko ni Kibuloy ay parehong nakatingin kung ano ang magiging desisyon, batid na hindi lamang ang kanyang kinabukasan ang nakasalalay, kundi pati na rin ang mas malawak na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.